Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Patuloy po tayo magbigay po ng clarification at recap. At the same time, mag-react tayo sa mga video nila na kung saan yung mga itinuturo nila ay nakabase ba talaga sa aral at turo ni Kristo. Baka naman galing lang sa kanyang aral. Iba yung aral at turo ni Kristo sa ibang nangangaral. Kasi nga po, baka magkaroon po ng ibang kaisipan sa mga aral at turo. Kasi pag hindi ho galing sa aral at turo ni Kristo, magkakaroon po talaga yung sinasabing mula sa aral ng tao, hindi po sa aral at turo mula sa Diyos Ama at maging kay Kristo. Kaya bigyan po natin ng recap o reaction itong mga ganitong mga nagtuturo. So, ika-clarify lang po natin. Kasi sinasabi niya, intermediate heaven. Pero may tinatawag po na intermediate state na kung saan po ay ito ay isang bagay na lugar ng mga patay. The place of death. Ngayon, bigyan nga natin muna ng intro yung kanyang sinasabi patungkol sa intermediate heaven. At itong sinasabi ni Apostol Pablo, okay, pag namatay ang isang tao, meron na agad patutunguhan. Kung nakikristo yan, nandun na siya sa piling ni Kristo. Okay, yan po yung tinatawag natin na intermediate heaven. Now, Yan, napansin po ninyo. Yung sinasabing intermediate heaven, kapag namatay ang isang tao, naroon agad sa piling ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, mananampalataya kay Kristo. Wala pa naman ho ganoong kaganapan o situation, na kung saan ay ganun ba ang setup na pag namatay ang tao, diretso na daw doon sa piling ni Kristo. At yan ang ililinaw natin sa ganitong mga itinuturo niya. O ngayon, magbibigay muna tayo ng intro din ng mga salita ng Diyos. Totoo ba na kung saan yung sinabi niya, pag namatay ang isang tao, kung ikay tagasunod ni Kristo, diretso na daw doon sa langit, doon sa piling ni Kristo? O, kung ganito ang ating babasahin, babalik naman si Kristo at naghahanda pa doon. Kung naghahanda pa, hindi wala pang tao doon kasi pinaghahanda pa. Basahin muna natin itong talatang ito. Sa Juan 14:3, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Ngayon, unawain po ninyo ang talatang ito. Nakabalik na ba si Kristo para sundin yung mga banal? Yung mga sumasampalataya kay Kristo? Ibig sabihin, hindi pa ho nagaganap ang pangyayaring iyan na kung saan ay hindi pa nakakabalik si Kristo. Pero sa ganitong mga ngaral, paniniwalaan ba natin na ang tinatawag ay yung tinatawag na intermediate heaven? Wala pong tinatawag na intermediate heaven, kundi intermediate state na kapag namatay ang tao, saan ho muna pupunta? Yung kanilang kaluluwa o espiritu, doon po sa tinatawag na intermediate state, lugar na mga patay o place of death. O, ngayon, umpisahan natin yung kanyang ipinapangaral, pakinggan yung mabuti para matuto rin kayo mag-analyze sa mga nangangaral na kung saan ay aiming kayo ng aiming tapos hindi pala nyo naiintindihan. So dito natin i-analyze ang bawat pangangaral pagtuturo ng ibang nangangaral na hindi pala aral ni Kristo ang itinuturo nila. Kaya't halika, umpisahan natin. ang pangalan, pulube. At ito namang place of torment, doon napunta yung mayaman. So, ang tawag po doon sa buong lugar na yon, yan po yung tinatawag natin na Hades. Pero ito pong Abraham's bosom, itong Abraham's bosom, dito napunta yung mga Old Testament saints. Kasi tinatanong natin saan napunta yung mga nasa Old Testament. Kasi si Jesus dumating lang no New Testament, di ba? Okay, nakukuha nyo po. So, nung time na namatay yung mga Old Testament saints, yan, sila David, yung mga namatay noon na kumilala or nanampalataya sa Diyos, okay, naandun po sila sa tinatawag na Abraham's bosom. Okay? Doon po napunta itong mahirap na lalaki, itong pulube. So, yun po yung isang tinatawag natin na intermediate state. And, nabanggit din po sa Bible ni Apostol Pablo na, basahin po natin yung Philippians 1:3. Sa Tagalog, ang sabi po niya dito, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Anong ibig sabihin niya? Gusto niya na raw pumanaw para makakapiling na si Kristo. Ibig sabihin, to be with Christ. Kaya pag sinasabi natin na sa piling na siya ni Kristo, totoo po yun. Intermediate po yun. Ibig sabihin, once na namatay, after non judgment.
Ano yung judgment? Langit o impyerno. Yun po yung ibig sabihin na in-appoint yung isang tao na mamatay and then after nun, judgment. So, ibig sabihin ng judgment na yon, yung judgment kung saan siya mapupunta. Kaya itong si Apostol Pablo, ang sabi niya, nais ko nang pumanaw para makapiling si Kristo. Okay, meron din sinabi sa 2 Corinthians, inulit niya naman po sa 5:8. Ang sabi dito, malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinitirahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. To be with the Lord, to be with Christ. Pag namatay ang isang tao, diretso po yan sa piling ng Diyos. Wala na po yung pag-alagalang kaluluwa, wala na po yung 40 days, mag-stay pa dito, wala na po yung matutulog yung kaluluwa, and then sa resurrection pa lang mabubuhay. Malinaw po sinasabi ng Biblia, sa parable pa lamang nung rich man at yung pulube, at itong sinasabi ni Apostol Pablo, okay, pag namatay ang isang tao, meron na agad patutunguhan. Kung nakikristo yan, nandun na siya sa piling ni Kristo. Okay, yan po yung tinatawag natin na intermediate heaven. Now, Okay. So, napansin ninyo, kapag namatay ang isang tao, pupunta na agad sa piling ni Kristo. Yun daw ang tinatawag na intermediate heaven. Ibig sabihin, hindi na sila dumaan doon sa lugar ng mga patay. Kasi pag talaga namatay ang tao, may pagpupuntahan muna. Kasi magkakaroon po ng pagkabuhay na muli, magkakaroon po yan na tinatawag na, kasi hindi po nalalaman nila na mayroong paglalagyan muna. Pag nagkakasalang tao, kapag namamatay ang tao, saan mapupunta ito? So, meron pong tinatawag na intermediate state. Pag namatay ang tao, doon sa lugar ng mga patay. Ano ba yung lugar ng mga patay? Sa English po ay place of death. Yun po ang lugar ng mga patay na merong Hades at may Sheol. Ngayon, ano ang paliwanag niya? Diyan sa sinasabi niyang Hades. Ngayon, balikan natin yung kanyang sinabi. Ating i-analyze ang bawat sinasabi niya. So, ganito po yan para matutuloy kayo mag-analyze. Pakinggan muli natin, umpisa natin kasi may lang naman yun eh. Sa 5 minutes, ating ihimayin yung kanyang sinabi. pulube. At ito namang place of torment, doon napunta yung mayaman. So, ang tawag po doon sa buong lugar na yon, yan po yung tinatawag natin na Hades. Yon. Napansin po ninyo, yung pulubi daw ay napunta doon sa lugar ni Abraham at yung mayaman ay napunta doon sa paghihirap. Hades daw po yun. Yun daw ang buong Hades. Kung buong Hades yun, buong paghihirap, ibig sabihin, naghihirap din si Abraham. Naghihirap ba si Lazarus? Eh, hindi po ganun. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng dalawang ito. May layer po yan. Para sa mga banal, separated ito doon sa lugar ng mga patay. Kasi patay pa yung mga banal eh. At yung mga di banal, hindi nagpahalaga sa mga salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos, doon sa tinatawag na lugar naman na durusa. So, hindi inaaliw. Kasi po may dalawang lugar, inaaliw at nagdurusa. O, napansin ba ninyo yun? So, hindi po lugar ng Hades lahat yun. Lahat ang tinatawag doon sa lugar na yun, na pinupuntahan ng mga tao, banal at di banal, yun po ang intermediate state, lugar ng mga patay. Kaya sinasabi niya, hindi po ganun. Kasi po, ang ganito ang pangungusap diyan, na kung saan ay mababasa natin yung kwento ng ating Panginoong Kristo, may lugar na pagdadalhan kapag namatay ang tao, doon sa mga di banal at doon sa mga banal. Di ba't banal po si Abraham? At yung pulubi, nagtiis ng kanyang buhay, hindi man yung gumawa ng kasamaan. So, ibig sabihin, napunta doon sa lugar ni Abraham. Nagpapahinga sila. Inaaliw ang kaluluwa. Samantalang yung mayaman na nga siya, hindi siya nagpahalaga, kundi nagpasasa sa kanyang kayamanan. Kaya napunta doon sa lugar ng mga patay, pero Hades ang tawag at Paddurusa ang kahulugan. Yan, ituloy pa natin. Pero ito pong Abraham's bosom, Pansinin nyo, yung kanyang binabanggit na Abraham bosom, yun daw ang intermediate heaven. Pero yun pa rin po ay intermediate state, lugar po ng mga patay. But ang tawag doon ay Sheol, na kung saan nagpapahinga ang kaluluwa at inaaliw po doon sa lugar ni Abraham. Sa kanyang paliwanag, pakinggan pa natin. itong Abraham's bosom, dito napunta yung mga Old Testament saints. So yan, diyan daw napunta yung mga Old Testament
saint mula doon sa mga tinawag na patriarka, kay Jacob, kay David, etc. Pakinggan pa natin. Kasi tinatanong natin saan napunta yung mga nasa Old Testament. So, daw napunta sa Old Testament yung mga namatay na mga banal. So, yun daw ang tinatawag na Abraham bosom. Kasi si Jesus dumating lang no New Testament, di ba? Okay. Kaya nga New Testament, doon ipinaliwanag ni Jesus kung ano yung nagaganap sa mga taong namamatay. Kaya nagpaliwanag siya sa Lucas 16:22, 25, and so forth, no? Doon na makikita natin, siya lang po nagpaliwanag eh. Wala naman tayong nakitang ipinaliwanag ng detalye kung paano namamatay ang tao. Nakita lang natin sa mga sulat ni Job, may napupunta sa Sheol, may napupunta sa Hades, o yung tinatawag na Abaddon. Kasi ang kahulugan po ng Abaddon, Hades. Abaddon, ibig sabihin, pagdurusa, distraction. Yan ang dapat yung malaman. Baka iisipin na ng iba, Brother Owen, kasi nga po, sa lumang tipan, Sheol ang tawag. At sa bagong tipan, Hades na po ang kahulugan. Mali po kayo dyan. Sa lumang tipan, may salita na ring Hades. Yun na nga yung Abaddon. Mamaya i-discuss ko sa inyo. Abangan po ninyo yan. Kasi nagdidetalye lang tayo sa bawat salita ng mga ngaral na ito kasi ang layo sa aral ng mga propeta, ng mga apostol, maging kay Kristo. Kasi nga po, pag mayroon kang sariling kaisipan, aral, nakukuha ka ng idea na wala sa kaalaman at karunungan mula kay Kristo, ililigaw kayo. Ano pa ang sabi niya? Pagpatuloy natin. Nakukuha niyo po? So, nung time na namatay yung mga Old Testament saints, yan, sila David, yung mga namatay noon na kumilala or nanampalataya sa Diyos, okay, nandun po sila sa tinatawag na Abraham's bosom. So, malinaw ang kanyang paliwanag ha. Tandaan ninyo, kapag namatay po yung mga Old Saints o sa Old Testament Saints, pumupunta doon sa tinatawag na Abraham bosoms. Ang ibang paliwanag dyan daw, yan na po yung tinatawag na heaven. Ano ho? Titingnan natin mamaya kung heaven nga po yan. Yung sinasabing Abraham bosom. Hindi po heaven ang tawag dyan. O intermediate heaven. Hindi po. Patuloy tayo. Okay? Doon po napunta itong mahirap na lalaki, itong pulube. O, sino yung kinukwento ni Jesus na pulubi? Yan ba ay Old Testament? Samantalang si Kristo ay nagtuturo sa panahon ng bagong tipan. Yung ba'y nakasalalay pa sa lumang tipan? Pansinin niya ha, kasi dapat mag-analyze tayo. Kasi diyan sakop yung luma at bagong tipan para makita natin. Kapag namatay ang tao, saan nga ba mapupunta? Kasi alam naman natin, yung katawan bumabalik sa alabok ng lupa at ang espiritu kaluluwa saan pumupunta. Yun nga po tinatawag nating intermediate state, lugar ng mga patay. Kasi patay pa ho siya eh. Hindi naman siya pag namatay, buhay bagang muli at makakaranas na baga siya ng resurrection. Hindi pa ho. Magkakaroon pa ho ng resurrection pagdating pa ho ng katuparan sa Aklat ng Pahayag sa chapter 20 verse 5 sa Aklat ng Pahayag. At yun ay magaganap in the future. Hindi pa ho magaganap pag namatay, may resurrection na ba katulad ni Jesus Christ pag namatay at after 3 days na resurrect siya. At di ba doon sa 40 days na nabuhay siya at na natili pa sa mundong ito, nangaral pa ho siya ng ebanghelyo. So ibig sabihin po, meron tinatawag na pagkabuhay na muli at si Kristo ay nangangaral ng ebanghelyo. O di ba? Hindi po yung sinasabing pag-alagala ang kaluluwa ng 40 days. Wala pong ganung basihan, kundi ang basihan natin kay Kristo lamang na kung saan nagkaroon siya ng resurrection at nangaral. Maaring ganyan din ang magaganap doon sa Aklat ng Pahayag. May resurrection at nangangaral ng ebanghelyo. Patuloy pa natin at gusto kong ilinaw pa rin yung kanyang sinasabi patungkol dito sa intermediate heaven na wala namang itinuturo si Kristo, kundi yung intermediate state, lugar po yun. Lugar ng mga patay o the place of death. Patuloy tayo. So, yun po yung isang tinatawag natin na intermediate state. So tama naman yung binabagit niya intermediate state, yung lugar ng mga patay, kay Ana Abraham at doon sa mayamang hindi nagpahalaga. Pero doon sa hindi nagpahalaga, Hades yun. Pero doon sa lugar ni Abraham, hindi Hades yun ha. Kasi kung iisa yun, sabi niya kanina, iisa daw yung lugar na yun, Hades. Di nagturo sa din si Abraham, pati yung si Lazarus. At yung mga sinasabi niyang mga
Old Testament saints, ay di naghihirap din sila? Eh hindi po. Si Job nga po, may kwentong taong matuwid. Ibig sabihin, kung Hades ang pinuntahan ni Job, nagduro sa ba siya? Ay hindi po. Mayroon tinatawag na Sheol. At yung Sheol, mga banal at matatuwid, doon pumupunta. At ito'y na-discuss na natin, di ba? Pero binibigyan ko lang po kayo uli ng renewing na hindi iisang lugar yun, kundi may lugar na mga patay at may dalawang lugar na mayroong kinalalagyan. Nagdurusa at inaaliw ang kaluluwa. Ituloy pa natin. And nabanggit din po sa Bible ni Apostol Pablo na, basahin po natin yung Philippians 1:3. Ano daw? Philippians 1:3. Dito, na-review ko na ho yan, nakita natin kanina na pinasadahan natin. Tinignan ko, hindi po Philippians 1:3. Philippians 1:23 yung kanyang babasahin. O ito po, ipapakita po ko sa inyo. Kasi nga po, minsan sa ganitong pangangaral ay medyo nakakabigla sa pagsasalita. At dapat talaga clear ang iyong mind sa pag-aaral, sa pagtuturo. Kung medyo may sabit, pwede mo uling iulit yung sinabi mo na medyo na sumabit ka at mali. So dito okay lang naman nililinaw lang natin. Sinabi niya Philippians 1:3. So ang babasahin niya ay dito po sa Philippians 1:23 sa Magandang Balita Biblia. So pupuntahan natin yon. So papaltang ko lang itong nakita ko kasi ang babasahin sana natin ay DB. So palit lang po tayo doon sa kanyang babasahin na Magandang Balita Biblia. So ito po yun. Sabi po dito, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko sanang pumanaw sa mundong ito. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. So tingnan natin, So hindi po Philippians 1:3. So itong binasa natin, yan din ang kanyang babasahin. Pakinggan ninyo. Sa Tagalog, ang sabi po niya dito, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Tama yung binasa natin, yan. So, itinama lang natin ang talatang ito sapagkat yung kanyang sinabi ay lalayo. Kasi kung Philippians 1:3, iba ang nakasulat doon. Puntahan natin yung 3, kung ito ang babanggitin niya, ay lalayo tayo sa konteksto. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. So, hindi po yung sinasabing dito sa Philippians 1:23, di ba? Yan. So, ito yung binasa niya. Ngayon, ano ang paliwanag niya dito? Tingnan muna natin bago tayo mag-react sa kanyang ipapaliwanag. Anong ibig sabihin niya? Gusto niya na raw pumanaw para makakapiling na si Kristo. Ibig sabihin, to be with Christ. Kaya pag sinasabi natin nasa piling na siya ni Kristo, totoo po yun. Yun agad ang binigay niyang conclusion. Pag daw namatay, nasa piling na daw ni Kristo. Ano ang ibig sabihin dito? So, tayo magbibigay ng pangunawa dito. Hindi po unawa niya, Yung unawa na galing kay Kristo. Balikan natin ang talatang ito. Kasi ang pagkaunawa nila, nasa piling na daw ni Kristo, si Apostol Pablo. At kung ito ang request niya, kasi si Apostol Pablo nga po ay wala na, pumanaw na. Kaya nga, tingnan natin dito, Sabi dito, may pagtatalo sa loob ka. Ano ba yung pagtatalo? Meron pong parang nagkakaroon siya ng, hindi naman po doubt yan Nagkakaroon po siya ng kaisipan. Ano yung kaisipan yun? Na sabi niya, gusto niya daw pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Bakit kaya? Bakit kaya gusto na makapiling ni Apostol Pablo si Kristo? Samantalang babalik pa naman si Kristo, di ba? At sinasabi niya yan sa kanyang kasulatan naman, na ito ang sinasabi po sa unang Tesalonica 5:23 na kung saan ay pakabanilinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Ibig sabihin, kapayapaan para matrangkwila tayo. At naway panatili niyang walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa nabalik si Kristo. Kung itong pinapaliwanag ni Apostol Pablo, naghihintay tayo na kailangan tayo ay walang kapintasan sa pagbabalik niya. Di ba?
Ngayon, bumalik na ba si Kristo? Kaya naghihintay po sila. Pero hindi po dapat ito maging salungat dito sa ating babasahin sa 1.23 ng Pilipos, na kung saan si Pablo ba nasa piling na ba ni Kristo? Nais niyang makapiling si Kristo, na kung saan yung pagsunod niya sa kalooban ni Kristo. Kasi nga po, may ganitong pangyari sa ibang salin. Yung salitang pagtatalon, meron po siyang ganitong pangungusap. Basahin natin yung mga naunang salin para maintindihan natin. Sinasabi po dito, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Bakit ho siya nagigipit magkabila? Yung isip niya gusto nang pumanaw. Gusto niya manatili pa. Parang ganun, di ba? Kasi nga po, sa panahon ng kanyang pangangaral, sa panahon ng kanyang pagtuturo ng Ebanghelyo, nagkakaroon po siya ng tinatawag na pag-uusig. Bakit siya inuusig? Bakit siya nagkakaroon ng mga circumstances? Kasi nga po, sa pangangaral at pagtuturo, ay puro kontra yung kanyang nasasalamuha, na kung saan ay hindi sinasampalatayanan si Kristo sa kanyang pangangaral. Walang maniwala. Kaya siya tinutulig siya. Di ba? Kaya ang sabi niya, gusto ko sanang pumanaw na kasi nagkakaroon po siya ng kaisipang ganyan. Katulad nito, tuloy natin. Akong may nasang umalis at suma kay Kristo. Anong suma? Maaring sumama kay Kristo. Ibig sabihin gano'n. Suma kay Kristo. Yun, ibig sabihin. Suma kay Kristo. Ibig sabihin din yan ay sinasabi dito sapagkat ito'y lalong mabuti. Yung ibig sabihin na niyan, mas mabuti nga lang pumanaw para matapos na yung suliranin ng kanyang tinatahak. Nakita ba ninyo? Hinahagupit si Apostol Pablo, kinukulong sa bawat pupunta niyang pangangaral. Nakita ba ninyo ang kalalagayan ni Apostol Pablo? O ngayon, nilinaw lang natin itong bagay nito sa isa pang salin. Tingnan natin para maintindihan natin. Nahati ang isip ko sa dalawa. Tingnan mo, pag nahati ang isip ni Apostol Pablo, gusto pa niyang mabuhay. Pero gusto na nga niyang mamatay. Yun nga sinasabi ko kanina. Gusto niyang mabuhay na kung saan ay tuloy-tuloy ang pangaral niya na walang ganung pag-uusig. Ang sabi niya, mas gusto pa niyang mamatay para hindi na niya maranasan yun. Nakita ba ninyo? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, gusto ko sanang pumanaw para makapiling na si Kristo. Ibig sabihin, hindi instant na makapiling. Nang sa ganon, magkaroon siya ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Pero tinawag si Apostol Pablo para ipangaral ang Ebanghelyo, kaya ginawa niya ay sumunod na lang sa mga sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Bagamat ito'y sinasabi niya kasi meron siyang kahinaan ng kanyang katawan sa kanyang mga nangyayari sa kanyang buhay. Napakahirap po talagang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sinasabi ni Kristo, ang sinumang mang-iwan ng kanyang magulang, kapatid, ina o ama, di ba? Kung gusto mong sumunod sa kanyang kalooban, handa ka sa ganyang bagay, pati sarili mo. Kaya dito, pinapakita lang po yung pagsunod ni Apostol Pablo. Hindi po ibig sabihin dyan na makapiling na si Kristo. Babalik nga po si Kristo, sabi po ni Apostol Pablo dito sa unang Tesalonica 5.23, di ba? Ibig sabihin, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, naghihintay po. Kaya nga tinuturuan po ang mga tao, pati siya po. So, hindi yan sasalungat. Hindi pa ho si Kristo nung namatay ay nasa piling na ba? Kasi ito yung pinapaliwanag ng isang mangangaral. Pansinin pa natin ang kanyang paliwanag. Intermediate po yun. Ibig sabihin, once na namatay, after ng judgment. Yon. Pag sinabing intermediate, tinutukoy agad heaven. Kasi once namatay, judgment agad. Hindi pa ho nahahatulan ang lahat ng tao. Ang kanyang paliwanag, once na mamatay ang isang tao, may hatol agad sa kanya. Pwede sa impyerno, pwede daw sa langit. At mapupunta na sa intermediate heaven. Kasi hindi pa humaharap sa hukuman ni Kristo. Kasi ito yung paliwanag sa 2 Korinto 5.10. Sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Diba sinabi dito lahat? Ibig sabihin, pag lahat, hindi po individual. Napansin po ba ninyo?
Sabi dito, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Hahatulan pa ho. Kailan yan? O basahin natin nga doon sa kanyang salin kasi mahilig po siyang magbasa ng magandang balita Biblia. O basahin natin sa magandang balita Biblia. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na narapat ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ibig sabihin po, haharap pa lang po tayo sa hukuman ni Kristo. Pero sa paliwanag nito, once daw namatay ang tao, judgment na agad. Balikan natin. Intermediate po yun. Ibig sabihin, once na namatay, after ng judgment. Ano yung judgment? Langit o impyerno? Ayun, nakita po ninyo? May hatol na agad daw. Langit o impyerno. Ang impyerno, hindi pa ho yan nilalagyan. Yung tinatawag na lake of fire. Paano yun? Ang bilis naman, bawat namatay ang tao, hatol-hatol ka agad, langit, impyerno, impyerno. Ganun ba? Hindi po ganun. Wala pong ganung aral si Kristo, kundi naghihintay ang mga tao doon sa tinatawag na intermediate state, lugar ng mga patay. Doon muna, para humarap sa hukuman ni Kristo. Kasi po, may timetable yan eh. May mga plano. At darating pa nga ho yung tinatawag na aklat ng pahayag sa matutupad ito sa mga sulat ni Juan. At yung sulat ni Juan, galing yun sa propesiya na sinabi ni Hesukristo kay Juan. O, di ba? O ngayon, hindi pa ho ganun ang magaganap na sinasabi niya. Once na namatay ang tao, hahatulan agad, impyerno at langit. Hindi po. Tuloy natin. Yun po yung ibig sabihin na in-appoint yung isang tao na mamatay and then after nun, judgment. O, nakita po? Hindi po ganun kasi yung Hebreo 9:27, basahin nga natin para makita natin. Kasi po, hindi po ganun ang pagkaunawa dito. Judgment ka agad. O, basahin natin. Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang ibig sabihin ng paghuhukom, hinihintay nila ang paghuhukom. Pag namatay ang tao, saan muna ilalagay? Doon po muna doon sa intermediate state. Meaning, naghihintay silang lahat sa pagdating po ng paghuhukom ni Kristo. Yung po ibig sabihin, magkakaroon pa ng paghuhukom. Meron pong tinatawag na proseso para sa pagpili. Ibig sabihin, sasalain yung mga mabuti at masama at haharap sila sa hukuman ni Kristo para ipaalam sa kanila na yung kanilang ginawa ay masama, ay yun ang consequence ng kanilang ginawa. Diba? Malinaw po yan doon sa 2 Korinto 5:10 na sinasabi, harap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Di ba't ipinapaliwanag naman po ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat? Yan po. Sapagat tayong lahat kailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Lahat po yan. Ibig sabihin, naroon, nakaharap kay Kristo lahat ng tao. Hindi po individual ang pagharap. Pag namatay ang isang tao ngayon, yun ba, hatul na agad? Hindi po ganun. Hindi ganyan ang setup. Mali po ang paliwanag ng isang mangangaral na ito. Naglalayo talaga sa tamang aral ni Kristo. 'Di ba? Kaya nga may mga lugar silang pupuntahan, pati yung mga anghel hindi magkakasama. Hindi pwede isama sa mga banal, hindi pwede isama doon sa mga di banal, ay may lugar din po yung mga anghel doon sa lugar ng intermediate state. O ngayon, malinaw ba sa inyo ang mga bagay na yan? Kasi ang isip nila dito sa talatang ito, Hebreo 9:27, kaya nga itinakda, nakatakda na sila'y huhukuman. Kailan yun? Ay dito sa 2 Corinthians 5:10, nakadakda ang lahat ng tao. Kaya nga sabi dito, sapagkat tayong lahat kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ay nahayag na ba lahat? Hindi pa naman naghuhukom si Kristo. So mali ang kanyang aral. Hindi yan aral ni Kristo yung kanyang itinuturo. O bulikan natin ng konti, yung kanyang sinabi. Yung isang tao na mamatay and then after nun, judgment. Tamo? So, ibig sabihin ng judgment na yon, yung judgment kung saan siya mapupunta. Kaya itong si Apostol Pablo, ang sabi niya, nais ko nang pumanaw para makapiling si Kristo. Okay, meron din sinabi sa 2 Kasi nga po, para makapiling si Kristo,
Abay, pag dumating na yung paghuhukom, o ngayon, ano bang sinabi pa niya doon sa sumunod na talata na ibibigay niya? Corinthians, inulit niya naman po sa 5:8. Ang sabi dito, Okay. Ano sabi po doon? 5:8 ng Corinthians po. Ano? Anong Corinthians po yon? 2 Corinthians 5:8. So, puntahan muna natin ito para ilinaw natin, no? Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. O yung kanyang salin, puntahan natin yung magandang balita Biblia. Kasi po ito yung kanyang babasahin, para hindi po tayo magkaroon ng pagtatalo sa iba't ibang salin, nagbibigay lang po tayo ng linaw. Sabi po dito, ito yung kanyang babasahin, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ano ba ang pangunawa natin dito? So, pakinggan muna natin ang paliwanag niya dyan bago natin bigyan ng magandang clarification. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag dyan. malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinitirahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Pasin nyo ha, itong binasa natin. Para manirahan sa piling ng Panginoon, kailan yan? Ay di sa pagbabalik ni Kristo, kung ibabase po natin itong Juan 14:3. Tama po ba? Ngayon, ano ang paliwanag niya? Kasi hindi pa nabalik si Kristo. Sabi dito, ay muling paririto ako, at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ibig sabihin, pagbalik ni Kristo, kukunin yung mga banal. Kung saan si Kristo, naandun po sila. Hindi pa nga nabalik si Kristo. Pero ang kanyang paliwanag, ano kaya? Pakinggan ninyo. To be with the Lord. To be Kailan yung to be with the Lord? Ay sa pagbabalik ni Kristo. Pero ang kanyang paliwanag ay, with Christ. Pag namatay ang isang tao, ito. diretso po yan sa piling ng Diyos. yun, nasa piling ba ng Diyos? Kapag namatay ang isang tao? Hindi po ganun. Kasi sabi ni Kristo, babalik pa ho siya para ipaghanda ng kalalagyan yung mga taong pinangakuan. Yan, mga apostol yan. Sumampalataya yan. Nagbanal yan. Naglingkod yan. Sa kanilang nga pagsunod nga di ba? Nakaranas ng iba't ibang pag-uusig. Dumanas ng pagkapako din sa krus, kahit pati warik. Dumanas ng paghati ng katawan. Di ba? Iba't ibang nangyari sa mga apostol na ito. Kaya sinunod nila yung mga aral at turo ni Kristo, at pagbabalik ni Kristo ay kukunin pa lang ho sila. Pero sa paliwanag nito, pag daw namatay ang tao, diretso na daw ng langit. Mali po yung ganong aral. Hindi aral ni Kristo itong na tinuturo niya. Balikan natin ng kaunti. Ang tao, diretso po yan sa piling ng Diyos. Naku po. Wala na po yung pag-alagalang kaluluwa. Wala na po yung 40 days, mag-stay pa dito. Wala na po yung matutulog yung kaluluwa. And then sa resurrection pa lang mabubuhay. Malinaw Parang sinabi niya na wala na daw resurrection na magaganap. Magaganap pa lang ho yan Kung ating papansinin yung pagkabuhay na muli sa pahayag 20, doon muna makikita Hindi ko muna bubuksan yun, Yun po ang kapahayagan doon Magaganap pa lang yun sa aklat ng pahayag doon sa pagkabuhay na muli sa chapter 20. Kaya ito, para bang hindi talaga aral ni Kristo ang kanyang itinuturo. Ilalayo ang inyong kaisipan doon sa tamang aral ni Kristo. Magpatuloy pa tayo. po sinasabi ng Biblia, sa parable pa lamang nung Sinasabi ng Biblia. Sinasabi ni Kristo. Si Kristo nagsasalita doon sa parable po, doon sa Luke 16, 22, 23, 24, 25, yung mayaman at yung si Lazaro, doon po sa sinasabi at kinukwento ni Kristo patungkol nga po doon sa Hades at ang tinatawag na lugar na inaaliw ang mga kaluluwa. Tuloy pa natin. at yung pulube, at itong sinasabi ni Apostol Pablo, okay, pag namatay ang isang tao, meron na agad patutunguhan. Meron daw agad patutunguhan. Saan nga? Ang patutunguhan agad ng tao, kapag namatay, doon po sa tinatawag na intermediate state, hindi po intermediate heaven na ipinapaliwanag nito. Wala po hong tinatawag na intermediate heaven. Intermediate state na kung saan ay place of death, lugar ng mga patay. Pakinggan pa natin. Na kay Kristo yan, nandun na siya sa piling ni Kristo. Okay, yan po yung tinatawag natin na intermediate heaven. Na, Di ba?
Yun ang tinatawag na intermediate heaven. Kapag namatay ang isang tao, nasa piling na daw ni Kristo. Ngayon, unawain natin ang mga bagay na yan. So, iniisa-isa natin at nakita natin na talagang ipinagdidiinan niya, wala namang ganitong itinuturo si Kristo na intermediate heaven, di ba? Ngayon, mayroon tinatawag na intermediate state o lugar. Kapag namatay ang tao, kasi nga patay eh, meron kang tinatawag na lugar ng mga patay. Ano yung lugar ng mga patay? Kasi ganito po yan. Ang kanyang paliwanag doon sa Hades at sa tinatawag na intermediate state ay hindi niya naintindihan. Ngayon ito, may papaliwanag po tayo. Di ba't naipapaliwanag ko ito sa mga kasulatan para makikita natin, no? Kung si Kristo, ay nasa langit na, tingnan natin muna si David, yung sinasabi niya na yung daw mga banal ay nasa Abraham bosom. Na sinasabi niya, ito daw yung intermediate heaven. Nakita ba ninyo? Kasi yung sinasabi niya, pag daw namatay ang tao. Kasi sa panahon ni Kristo, ay bumaba doon sa kalaliman at dinalang bihag at parang gayon ang pagkaunawa nila. Ang sinasabi doon, bumaba sa kalaliman at nangaral ng ebanghelyo. Napansin ba ninyo? Ngayon, si David ba napunta ba ng langit? Kasi kung alamin natin itong talatang ito, basahin natin. Gawa 2:29. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Nakita po ba ninyo yung ibig sabihin? Nakalibing pa ho yung kanyang katawan. Ibig sabihin, yung bang kanyang espiritu nasaan? Dapat yung malaman, mga kapatid. Nasaan ba yung espiritu niya? Umakyat ba yun ng langit? O di papansinin natin sa kasulatan din para makita natin yung katotohanan. Kung sinasabi niya na itong mga banal na ito ay hinango na daw doon sa Abraham bosom, o tingnan natin. Gawa 2:34. Sapagat hindi umakyat si David sa mga langit, malinaw? Hindi pa ho umaakyat sa langit, maging si David, banal yan di ba? Yun ang sinasabi niya kanina. Wala na raw yung Abraham bosom. Wala na daw yun, kasi inalis na nga daw doon. Maaring sinasabi niya, intermediate heaven daw yun. Doon daw dinala. Di ba? At yung lugar ng mga patay, yun ang tinatawag na place of death, intermediate state. O di ba? Ulitin natin ang talatang ito. Si David nga wala pa daw, hindi pa naakit sa mga langit. Mga. Ibig sabihin, pag sinabing mga, walang sinasabing first heaven, second heaven, third heaven. O di ba? Dadapos siya rin ang nagsabi. Nakita ba ninyo? Mismo din ho si David ang nagsabi. Anong sinabi? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ano ibig sabihin po diyan? May mga bagay na magaganap at mangyayari yung ganitong sitwasyon. May mga plano ang Panginoon na dapat nating malaman. Ano ho? Ngayon, tuloy natin. Sa ganito hong pag-aaral, dapat niyong maging malinaw. Ano naman yung sinasabi na Hades? Di ba't ang Hades ay lugar ng pagdurusa? Puntahan muna natin itong talatang ito na magbibigay linaw sa inyo. Kasi wala siyang nabanggit na Sheol. Kasi ang kahulugan po nila, pag sinabing Sheol, yun na rin po daw ang kahulugan ay Hades. Kasi daw yan ay nabanggit sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan nabanggit yung Hades. Sheol, Lumang Tipan, Hades, sa Bagong Tipan. Pero kung papasin po natin, sinasabi niyan sa Lumang Tipan, may dalawang lugar talaga ang paglalagyan ang mga banal at di banal. Pag-aralan natin ang Sheol. Dapat yung malaman ang Sheol, diyan muna ilalagay yung mga banal. Sabi dito, sa unang Samuel 2:6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. So mapalad kapag naibaba ka sa Sheol, may isasampa ka, may aahong ka, may aalis ka. Malinaw po ba? Yun ang tinasabi ko po sa inyo. Lugar din po iyan na tinatawag na mga patay. Basahin nga natin sa ibang salin.
dito pa rin po sa unang Samuel 2:6 ASND. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. O di ba, nakapansin po ba natin? Lugar ng mga patay. Ibig sabihin po yan ay place of death. Magbasa nga tayo ng ibang salin. Ano bang mapapansin po natin dito? The Lord slays and makes alive. He brings down to the Sheol and rises up. Napansin mo ba ninyo? Rises up, ibig sabihin, bubuhayin muli. Kukunin sila doon sa Sheol. Sinong makukuha dito? Sinong mga manapunta dito? Di ba si Job, matuwid yan. Banal yan. Yan nga ang request ni Job. Mapunta sa Sheol, hindi doon sa Hades ng paghihirap. Kasi po, kaya sinasabi ni Job, kasi nga po, siya ay taong matuwid. Eh di, sa Sheol yun napunta. Malinaw po ba? Kaya dapat maging malinaw ho sa atin ang mga bagay na yan. Ngayon, kung ililaro natin ang mga ganyang mga bagay, may ganito tayong mababasa. Ngayon, pansinin natin itong Isaiah 14:15. Sabi dito, pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. O, pansinin po ninyo ito, talatang ito. Ito ay lugar naman na pinakamalalim na hukay. Lugar din po yan ng mga patay. So, ibig sabihin, may mga level. Yung lugar ng mga patay. Yung first level, para makita natin, ay ito yung tinatawag na Sheol. At yung sumunod na level, ay ito yung lugar ng Hades. At doon sa pinakamalalim, yan po ang tinatawag na, puntahan natin sa ibang salin. Ito. Yan, dito nyo mapapansin sa English. Yet you shall be brought down to Sheol. Sino yung mapupunta ng Sheol? Eh, siyempre, ito yung mga banal. At kapag namatay naman yung mga di banal, Hades ang pupuntahan. At yung mga anghel na nagkasala naman po, to the innermost recesses of the pit, the region of the dead. Yun, may region naman po. Lugar ito naman ng mga anghel na nagkasala sa Diyos. Innermost ang tawag po doon, sa pinakamalalim. So, may mga level po yan. Dapat yung maintindihan, yung sinasabi ng iba, wala namang mababasa sa lumang tipan na Hades. Yan po, Isaias yan, lumang tipan po yan. Kaya humagkaiba. Ano ba ang kahulugan ng Hades? Yan nga po yung sinasabing Abaddon, distraction. Ipaliwanag po natin sa ganitong pag-aaral. Yan pong Abaddon, the place of distraction. Di ba't yan po sinasabing Hades? Yan ang sinasabing lugar ng paghihirap. The death and death say we have only heard report of it with our ears. Palitan po natin ng Tagalog. Ang kapahamakan at ang kamatayan. Nakita po ba ninyo? Yung kapahamakan, di ba't ito nga yung Hades, kapahamakan, distraction o paghihirap ng kamatayan, ay nagsasabi, narinig namin ang aming mga pakinig ang bulong-bulungang niyaon. Malinaw po ba? Ibig sabihin na yung Hades pala ay Abaddon ang kahulugan nito. Yan po. Abaddon meaning the place of distraction. Kaya binasa natin kanina ay isang bagay na malinaw sa atin ang ibig sabihin nito ay Hades. So iba pa yung Sheol doon sa Hades at iba pa yung innermost. Malinaw po ba? So itong salitang Sheol, dito inilalagay ang mga banal at yung mga di banal sa Hades, Abaddon, at yung pinakamalalim, innermost, mga anghel pala nakalagay dyan. Kaya ayan po, ito yung sulat ni Isaiah sa isang anghel na nagkasala sa Diyos. Basahan po ninyo mula sa 12. Tingnan nyo sa 12. Sino tinutukoy dyan? Yan. Sa 12 po tayo mag-umpisa. How have you fallen from heaven? Mga fallen angel po yan. Son of the morning. Tumutukoy po ito kay Lucifer o Satanas o do sa cherubim na nagkasala sa Diyos. Malinaw po ba? Kaya yung Isaias na yan,
para maintindihan natin itong ating tinatalakay sa verse 15. Ang Sheol po ay para sa mga banal, yung Hades para sa di banal, at yun namang innermost recesses para sa mga anghel na nagkasala sa Diyos. So malinaw, may mga level yan, hindi makakasama. Malinaw po ba? Kaya dito sa isang nangangaral, nagkakaroon lang tayo ng paglilinaw, hindi para siya hiyain. Kayo, mapapahiya sa Panginoon kung hindi nyo ililinaw yan. Diba? Unang-una, magpasalamat nga kayo. Naglilinaw tayo, hindi tayo para magmura, magpahiya. Hindi naman tayo ganun eh. Ang sa atin, binibigyan ng linaw. Ano ba yung intermediate heaven? Wala naman ganyang nabanggit. Intermediate state, yung paliwanag ni Jesus sa aklat ng Lucas 16:22. Doon sa isang mayaman at doon sa isang pulubi. Diba? Nasa piling ni Abraham. Okay, tuloy pa tayo. Para ilinaw pa natin ang mga bagay na yan, no? So ito, nailinaw ko na ho ito, no? Yung Abaddon, ang kahulugan po nito ay Hades, the place of destruction. Okay na po ba yan? So ito pa, ilinaw ko rin ho sa inyo. Hubad sa harapan ng Diyos, ang Sheol, walang saplot ang Abaddon. So ibig sabihin, sa bagay na yan, hubad, pag sa isang salin, tingnan natin at bigyan natin ito ng linaw. Lantad sa paningin ng Diyos ang lugar ng mga patay. So yung Abaddon at yung Sheol, lugar po ng mga patay. Nakita mo ba? Sabi dito, hindi may tatago ang lugar na iyon ng kapahamakan. May lugar ng kapahamakan, yung Hades at yung Sheol ay yung mga lugar na kung saan naman ay pinagpapahinga doon ang kaluluwa. Inaaliw nga po. O diba? Sa isang salin. Ang Sheol ay hubad sa harap ng Diyos. Yung Sheol, yung mga banal. Diyan niya inilalagay. At yung Abaddon, at doon sa salitang Abaddon, doon naman inilalagay yung mga di banal. Kaya nga distraction ng kahulugan na itong ating binasa kanina, di ba? Yun po, Abaddon, the place of destruction. So malinaw po ba? Yung salitang Abaddon, distraction, kapahamakan, hindi man napahamak yung mga nasa Sheol, kasi nga, inilalagay diyan ang mga napunta sa Sheol, katulad ni Job. O, puntahan natin yung sinabi ni Job. Ano? Para alam ninyo yung sinasabi ni Job sa kanyang mga sulat. O, tingnan natin ha. Magbigay lang tayo ng understanding sa ganitong mga bagay. Ayun, ano ang sinasabi ni Job sa kanyang mga sulat? At ito ang magpapalinaw sa atin sa kanyang mga sulat. Ano sabi ni Job? 14:13, o sa Sheol ay ikubli mo ako nawa. O, di ba? Pag ano ba ikubli? Itago mo ako hanggang sa iyong mga puot ay mawala. Takdaan mo nawa ako ng takdang panahon ay ako'y iyong alalahanin. Ibig sabihin, may pag-aalala pag ikay napunta sa Sheol. Inaalala ka ng Panginoon para ikaw ay ahonin, kunin. Kung ibabase po natin ang unang Samuel 2:6. Ano? Yan o. Panginoon pumapatay, bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. So, iaahong ka ulit diyan. So, malinaw po ba? Kaya nga po, hindi pala ito naiintindihan ng mga taong walang unawa sa kasulatan patungkol sa Sheol at Hades. Kaya salamat sa mga manunulat na ito, nagbibigay linaw sa atin. Di ba? Napakalinaw po. Kaya dapat nyong malaman ang ganitong mga kasulatan, magbigay linaw po, hindi magpalabo. O di ba, ulitin natin yung sinabi ni Job para maging malinaw po sa lahat. Ikubli mo nawa ako sa Sheol. O, pag sinabi ikubli, palitan natin ng ibang salin. Panginoon, itago nyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay. Anong lugar ng mga patay yun? Di ba't Sheol nga po yun? Hindi man Hades, hindi man Abaddon eh. Kasi pag Abaddon ang napuntahan mo, ay distraction yun. Ang Sheol, hindi naman po. Pero lugar din yun ng mga patay. Yun ang tinatawag na intermediate state. Okay, so ito, isang linaw pa sa English. No? O yan, sinasabi po diyan, yung Sheol, hide me in Sheol, sabi ni Job. The unseen state. O, yan ay lugar na hindi nakikita. Yan nga po ang tinatawag na intermediate state, lugar ng mga patay. Okay na po ba? Ay ewan ko sa ganitong mga nagtuturo, ay wala ho tayong magagawa kung hindi tayo maglilinaw.
Ang linaw-linaw ng ating pinapaliwanag. Iba yung Sheol, iba yung Hades, iba pa yung tinatawag na innermost, sa pinakamalalim na lugar. At doon nakalagay naman ang mga anghel na nagkasala sa Diyos. Okay na po ba? Kaya huwag kayong maniniwala na ang sinasabi niya ay ganito. Muli natin pakinggan bago natin tapusin ang ating video. Pa lamang nung rich man at yung pulube at itong sinasabi ni Apostol Pablo. Okay? Pag namatay ang isang tao, meron na agad patutunguhan. Kung nakikristo yan, nandun na siya sa piling ni Kristo. Okay, yan po yung tinatawag natin na intermediate heaven. Now, Ngayon, di ba siya ang nagpaliwanag yung intermediate heaven. Ang sa atin, paniliwanag natin, intermediate state, lugar na mga patay, saan pupunta yung mga banal? Doon muna. Doon sa Sheol, doon sa Hades, at doon sa pinaka-inner. At naghihintay sila ng paghukom. Darating yung panahon, iahayag ni Kristo at harap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. At para makapunta ng langit yung mga banal at maparusahan yung mga di banal doon sa impyerno. Pero para sa kanya, paliwanag, may nahukuman na, nadala na sa impyerno, nadala na sa langit. So walang ganun munang aral. Hindi ang ganyang setup na itinuturo nitong isang mangangaral. Okay? So salamat kung naintindihan mo yung ating pinag-aralan, i-review muli, pasadahan mo para maintindihan mo nang hindi ka malito doon sa Sheol, sa Hades, at doon sa innermost. Yun ang lugar ng intermediate state, hindi intermediate heaven. Ano ha? Pati yung sinasabi niya mga banal, naroon daw. Maging si Apostol Pablo, diyan daw napunta sa intermediate heaven. Okay? So hindi po yung itinuturo ni Kristo, kundi may lugar ng mga patay, place of death, at pagdating po ng paghuhukom ni Kristo, based doon sa 2 Korinto 5:10, naharap tayong lahat kay Kristo. Pero ang kanyang paliwanag, pag namatay ang isang tao, huhukuman, impyerno, o kaya langit daw. Hindi po ganun ang aral ni Kristo. Ano? So, okay? So, ang dapat nating maliwanagan, yung sinasabi ni Kristo, babalik siya para sunduin yung mga banal. At doon pa lang po magkakaroon ng paghuhukom sa pagbabalik niya. At pag nahukuman na, doon pa lang isasama ni Kristo. Diba? Kung nasa langit na, isasama ba yung pabalik? Imaginin po ninyo. Kaya nga, wala pang tao doon, naghahanda pa si Kristo. Kung ibabase po natin yung sinabi po ni Kristo dito, na babalik o paparito si Kristo para kunin, tanggapin, o tatanggapin pa lang po sa kanyang sarili. Sino? Yung mga banal. At kung nasaan daw si Kristo, naroon din naman daw yung mga banal. Kung makakasama tayo, kung tayo makakasunod sa kanyang mga aral, huwag tayo makikinig sa mga maling aral, ay yung makikinig sa maling aral ay baka hindi makasama. Kaya salamat sa channel nito, nagbigay linaw ulit tayo. Okay? Huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel nito. Welcome po kayo sa ating channel. Okay? Hanggang sa muli po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sumayin niyo po ang kapayapaan. Hanggang sa muli po. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Sa Diyos po ang papuri. Amen.